Isa sa mga travel goals ko ang makasakay ng as many ferries na bumabiyahe dito sa Pinas. In this episode, susubukan ko ang Nasipit to Cebu route ng Starlight Ferries. I started my journey in Butuan City. I took a Datsco minibus papuntang Nasipit. Nasa likod lang ng Robinsons Butuan ang terminal. Pwede ka rin sumakay ng mga bus na papuntang CDO at 50 pesos ang pamasahe. Nasa 1 hour ang travel time. Pagdating sa Nasipit Bus Terminal, sumakay naman ako ng tricycle papuntang Nasipit Port. Medyo matagal ako nagantay dito kasi pinupuno nila yung tricycle. 30 pesos siningil sa akin pero sabi ng konduktor ng bus, 15 pesos lang daw, which makes sense kasi malapit lang talaga. Pero di na ako nagreklamo. Pagdating sa port, may nangolekta ng 20 pesos, municipality fee daw. I booked my ticket online pala sa ferry at escapemanila.com/BAF. Minsan kasi nagkakaubusan ng tourist class so para sure nag-book na ako online. 1,700 pesos plus ang binayad ko dito. Maraming tao nung dumating ako sa port, mahaba ang pila, mainit at medyo magulo. Magkakasabay kasi ang Tugo na papuntang Manila at Kukalyong and Starlight Ferries na papuntang Cebu naman so marami talaga ang pasahero na papasok ng port. Nagprint na pala ako ng ticket ko but still sabi ng guard dumaan ako sa counter ng Starlight. Di naman ako pumila. Inabot ko lang yung copy ng ticket sa staff at pinunit niya yung vessel copy. Balik na ulit ako sa pila, papasok ng port. Sa security check pala ang bottleneck. No, nakita ko. Ayun, paglampas ng security check, nagbayad naman ako ng 30 pesos na terminal fee dito sa Nasipit Port. Pagkatapos, dumiretso na ako sa boarding gate pero di na rin ako nagstay doon kasi nag-start na rin mag-board sa barko at dumiretso na ako sa pag-akyat. Iniwan ko lang muna ang gamit ko sa may bed ko tapos nag-vessel tour muna ako. Ito pala yung economy class ng Starlight Pioneer. So, iba-ibang barko ng Starlight Ferries, may iba-ibang configuration. So, sa nakita nyo, ano siya, open air siya. And I think comfortable naman kasi hindi naman gaanong mainit. Gabi kasi siya overnight ferry. So, okay lang siguro magstay dito kung wala na talagang option na mag-tourist class. Although, mas comfortable dun sa tourist class kasi may aircon at saka mas tahimik. Tapos ito yung reclining seat naman na accommodation nila. Nasa loob lang to ng tourist class area. So yung ibang barko sa ibang area din yung location nitong reclining seats na to.
Tapos, ito naman yung canteen ng Starlight Pioneer. Gusto ko dito kasi nasa labas siya. Tapos, maganda yung view dito. Pwede kang tumambay. Kaso nga ito overnight ferry, so walang view sa gabi. But before umalis ng barko, dito muna ako tumambay sa canteen area ng Starlight Ferries. Tapos, wala pala mga charging ports, guys. So, kailangan mo magbayad. Ayan, may mga charging stations sila. 5 pesos for 5 minutes. Tapos, ito na yung accommodation ko, yung tourist class. Okay lang siya, comfortable naman, pero mas okay sana kung merong at least malang cortina or konting privacy, pero wala dito sa tourist class ng Starlight Ferries. Pero okay naman, may bedsheet na pala, may flat sheet pala, at saka may pillowcase na kasama. Yung ticket mo. Tapos may may blanket. So, kunin mo lang dun sa labas. Mag-present ka lang ng ticket. So, sa nakikita nyo naman, nasa upper bunk ako. Mas okay sana, siguro, mas okay pag nasa baba. Mas comfortable ng onte. Ayan yung Kukalyong naman. Paalis din yan nung gabing trip ko. Tapos, papuntang Cebu din yan, guys. So, pinili ko lang talaga yung Starlight dito kasi marami akong nabasa about Kukalyong, yung CR nila marumi daw at saka mabaho. So yun, iniwasan ko. Although itatry ko yan in the future talaga, yung isa sa mga Kukalyong ships. In the future, tatry ko yan. Anyway, ito pala yung CR nila, guys. Ayan, out of order yung isa. But malinis siya at saka hindi mabaho. So kudos sa mga staff ng Starlight Ferries. At least na maintain. Hindi naman siya ganun kaganda, but yun nga, as long as hindi mabaho at saka malinis naman, okay lang yun. Tapos, sana din yung mga pasahero, responsible din sa paggamit ng toilets. Anyway, so may wifi sila na dito, Starlink, sa barko, but may 30 minutes na free. Pero after that, pwede kang mag-purchase sa canteen nila and as long as makaka 300 ka, may ibibigay sila na voucher and good for 10 hours yun. So yun, dahil gusto maka-avail ng voucher, bumili ako ng pagkain. Ayan, lechon kawali, mga tubig, chichirya. Ayun, binili ko para maka-avail ako ng 300 pesos na voucher nila, good for 10 hours. May libre palang pagkain itong trip na to, yung Starlight from Nasipit to Cebu. Kaya lang hindi ko na kinuha kasi nabusog na ako dun sa binili kong lechon kawali. Medyo late na din kasi sila nagbibigay ng free meal pag nakaalis na yung barko. Anyway, the following day, eto na, paparating na kami ng Cebu port nito. Yung dinaungan namin, I think it was Cebu Pier 4. Ayan, I forgot the name of the bridge. Is this Marcelo Fernan or the other? Nakalimutan ko na. So, comment nyo na lang, guys, kung anong bridge ba to yung dinaanan namin. Sa other side kasi ito, nung to go kasi na pumunta ako ng Cebu galing dito sa Davao. From dumaan dun sa CCLEX sa other side. So ito naman, dito kami sa other side dumaan. So I don't know anong bridge ito. 3 bridges kasi itong nasa Cebu, Mactan area. So hindi ko alam kung anong bridge yun. Anyway, ayun, around 12 hours nga yung biyahe nito ng Starlight. Yung schedule pala from Nasipit to Cebu is every Wednesday at saka every Sunday at 6 p.m. So, 2 beses lang sa isang linggo ang schedule. After 12 hours, dito na kami sa Cebu Pier. So, umalis kami na around 6:30 and now it's about 6:30 ng gabi. Tapos, now it's about 6:30 a.m. And padak na kami. Actually, parang almost patapos na siya mag-dock. Sobrang pala, super siya na trip. As in, hindi mo mararamdaman na nasa dagat ka. Ganda.
Hindi siya maayos yung panahon. So, as in, super talaga smooth yung pag-sail ng barko. Tapos, ayun. Yung sinakyan ko pala, of course, Starlight Ferries. And in fairness, meron silang Wi-Fi on board. And mabilis naman, Starlink. All you need to do, mayroon silang 10 minutes na free. Pero if you want more, 10 hours, pwede ka mag-purchase sa canteen nila ng 300 pesos. At least 300 pesos at saka bibigyan ka ng voucher. So, yun yung ginawa ko. Tapos, meron din pala tong free na meal on board, dinner, kagabi. Kaso, dahil nga gusto kong ma-avail yung 300 na voucher, bumili ako ng pagkain, yung lechon kawali. In fairness, masarap naman. At saka, bagong luto. So, all in all, maganda na experience. Yung hindi ko lang talaga gusto dito. Wala talaga silang cabin. So, yung highest accommodation nila is tourist, which is wala pa rin privacy kasi wala mga curtains, ganon. Papakita ko naman sa inyo. Yun lang. Pero 12 hours lang naman. So, not bad. Mabilis lang yung biyahe. So, okay lang din. Comfortable naman. Nasa taas nga lang ako ng bunk. But it was still comfortable. So, yung gagawin ko ngayon dito, I don't know, bala kong mag-ferry din papuntang Tubigon. Kasi isa din yun sa popular na routes here from Cebu. So, yun lang muna for now, guys. So yun nga guys, dumating na tayo ng Cebu after a 12-hour ferry ride from Nasipit Port in Agusan del Norte. Sa next vlog, ibang ferry route naman ng Starlight Ferries ang susubukan natin. Ang Cebu to Surigao gamit ang Starlight Archer. Yun lang for now and make sure to subscribe to my channel for more videos like this. Amping!